dilim. Kasi ang kapangyarihan kasi ng syaitan, gabi. Para sa inyong kaalaman, gabi. Malakas sila saan? Anong oras? Gabi. At ang pinaka-paborito nilang kulay? Itim. Kaya halos pangkalahatan, ang mga magician, ang lagi nilang suot, itim. Ang mangkukulam, itim. Nangkukulam sa anong oras? Gabi. At ang mangkukulam, hindi gumagamit ng ilaw. Laging madilim yan. Anong gamit ng ilaw? Kandila. Kasi ang kapangyarihan nila gabi, nasa Quran. Sabi ng Allah sa Suratul Falaq, ano sabi ng Allah sa Suratul Falaq? Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab, at mula sa kasamaan ng dilim pag pumasok na. Pag pumasok na kasi ang dilim, alam niyo ba ang syaitan, naglalabasan sila paglubog ng araw. Anong sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Papasukin na ninyo ang inyong mga anak sa pagsapit ng dilim. Dahil ang syaitan ay nagkakalat na. Nagkakalat na sila pagsapit ng dilim. Kaya siguro, di ba may mga kaugaling siguro yung mga matatanda? Na pag madilim na, papasukin ng mga bata. Which is, totoo yun. Nasa hadith na sahih. Na pagpasok ng dilim, magkakalat na ang mga syaitan, at sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, isarado ang bintana. Isarado rin ang pintuan para hindi makapasok ang syaitan. Basahin nyo ang Bismillah. Yan ang kandado niya. Kaya pag isasara nyo yung bintana, Bismillah. Isarado yung pintuan, Bismillah. Isarado nyo yung mga inuman, Bismillah. Kahit anong ilagay mo sa inuman, halimbawa itong inuman, siyempre hindi mo matatakpan yan. Kasi ang mga kawal ng syaitan na mga hayop, mga insekto, mga nagdadala ng sakit, anong mga hayop yun? Anong mga... Ha? Mga langaw, ano pa? Ipis, mga daga, mga butiki. Nagdadala ng sakit yan. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pagtatakpan nyo yung pagkain, takpan nyo kahit anong may takip mo. Kahit anong itakip mo. Anong may takip? Hindi naman, minsan, walang pangtakip, di ba? So, ang gagamitin natin, stick. Bakit sino yung nagme-music dyan? Okay, kahit lang stick lang or panulat, itakip mo, sabihin mo lang ang Bismillah, hindi yan sa iinuman ng butiki ng daga. Kasi ang paningin niya, nakatakip yun. Naintindihan? So takpan mo, Bismillah. Kasi mayroong gabi, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa loob ng isang taon, o araw, o oras na bababa ang sakit sa mga pagkain natin. At hindi natin alam kailan yon. Kaya panatilihin natin na sa tuwing hindi natin kakainin ang pagkain, huwag mong kalimutan, takpan at basahin ang Bismillah. Hindi yan papasukan, basta binasa mong Bismillah, kahit anong ipis. Ang problema lang, kahit takpan mo yan, kahit maliit na butas at hindi ka nag-Bismillah, papasok pa rin ang ipis doon. Oo, kasi hindi ka nag-Bismillah. Yun ang pinakatakip sa mata nila, ang Bismillah. Naintindihan? So pag minsan nagtataka ka, natakpan naman, ba't nakapasok pa rin? Kasi hindi ka nagsabi ng Bismillah. At yan ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, paglubog ng araw, kailangan mong bigkasin ng Bismillah dahil ang mga syaitan nagkakalat sila sa ano. Then maglalabasan na yung mga mangkukulam sa oras na yan. Kukuha na sila ng mga hibla, kukuha ng mga karayom, di ba? At pagtutusok na nila yan sa gabi. Sa gabi kasi malakas sila. Yan ang kapangyarihan nila sa gabi. Kaya ang mga kriminal, sa gabi. Anong mas maraming kriminal, umaga o gabi? Gabi. Kahit saan sa sulok ng mundo, ang pinakamaraming kriminal, gabi. Kasi yun yung pagpapahinga mo. Doon sila nakakakuha ng chance. May mga pulis, nagpapahinga din. Yung mga sundalo, nagpapahinga din. Di ba? Ikaw, nagpapahinga. Nagkakanya-kanya kasi tayo ng lugar, wala kang kapangyarihan kasi kanya-kanya eh. Kung araw, gising lahat eh. Hindi makagalaw ang kriminal. Ganun din ang syaitan. Subhanallah. Kasi ang gabi, pagpapahinga natin at ang araw, ang ating hanap buhay.